let's head on into the picks and bans. Kelra debut jungle, respect agad ng mga jungle bans dito. Fredrin and Baksha for Ryzen. So parang ginagawa dito ng Smart Omega, medyo sinasike nila yung Onyx kung ano ba magiging priority pick at kung ano bang i-open. So ililimit nila, either ipipilit nila dito si Ryzen na mag-assassin para maging assassin yung tapatan ng Ryzen at Kelra. But it's gonna be Kaja for their final pick or final ban rather. So open ngayon Novaria, open din ang Matilda. So magandang kuhanin para sa kanila. And although open pa si Martis, kung jungler din ang pag-uusapan, pero it's Matilda, it's a good option for them. Oo, napakalakas din kasi ng Matilda ngayon. No? Yep. Kung hindi Angela ang tatanggalin, Matilda, at kung may team man na makakuha ng Angela Matilda na isang beses pa lamang nangyayari sa buong MPL, and that's, I think with Minana Evos, ay talagang nakaisa pa sila against Echo. At Pinili ayun na na. nga, Matilda, first pick. Pwedeng Rapidot Matilda na to, pero alam ko ng mga previous seasons ng MPL, nung usong-uso din yung hero na to, nakakita din tayo ng mga mid-lane Matilda eh. Oo. So hindi pa Oo, tayo nga sure pala. kung saan din. Ewan ko for me, hindi pa ako sure kung mini-mid lane ba yun ngayon. This time, Minotaur Edith, ang bilis sumagot ng... Oo, pero dahil sinabay yung Minotaur, Chantel, parang tournament na kung saan tong Edith, no? Oo, alam mo na agad. Pwede na lang kung gugulatin talaga nila tayo. Ang mundo. Gawin pa nila na hero ni Kelra. But parang ang naging discovery na natin for Omega lately, more into sustain na rin sila. Tapos yung nagiging combo dito is yung onward, tapos Minowan's Fury, pampigil. At para naman yung sa Onyx, pwede na sila mag-secure ng hero. Actually, open pa yung Valentina for Super Prince. Maganda if ever. It's gonna be Irithel. More on speed din ang kanilang gustong gawin. Ayan, Valentina, good option for them. Or, hindi, Teresa, tsaka Xberg, open pa naman. Tingnan natin kung yun nga ba, Valentina nga ba. Martis. Kay Martis, Okay. sinecure na nila agad. Okay, alam na ang hero ng Class S na halimaw na si Ryzen. One of his favorites, the Martis. I remember na sobrang daming mga naging retry wins ni Ryzen. Lalo na nung kalaban din niya si Sensui. And yung mga previous games na napanalo nila ay because doon sa mga objectives. Brody ang sagot ni Jom. Oy. Big Jom. At iyan yung okay yung matchup against an Irithel kasi nga mahaba yung range. And usually naman yun ang kalamangan ng Irithel sa gold lane. Yung tipo na lamang ka sa laning dahil kaya mong abutin. But with the Brody, naaayos naman yung ganong klaseng problema. Okay, so makikita natin ngayon yung mga problema at kulang din sa current draft at pickings ng dalawang teams natin. So kulang pa ng burst yung sa side ng Omega. So dahil na rin yun, hindi pa tayo nakakita ng hero for Etomax ba talaga. And late game as well. So wala pa din pang marksman for the team. But wave clear is basically the same for both. So most probably ang dito para side ng Smart Omega, kailangan nilang kubuha ng high DPS na jungler. Ay, Nako. kaya na nga, tinatanggalan na. Oo, yung mga DPS yan, kagaya niya ng Lancelot. Si Kelra, may pitik yan ng magiging marksman. So, manakita din natin yung mga huli niyang jungler ng preseason. Nag-a-assassin jungler siya instead of sa mga utility. Lancelot pa nga, isa sa mga paborito niya sa loob ng jungle. But these are all strictly pre-season, no? Yung mga RG din na nakikita natin. Pero ngayon sa MPL, panigurado naghanda sila ng mga iba pang junglers. At kung titignan natin, no, ano po bang mga natitirang options dito ni Kelra? Meron pa tayong Akai na pwedeng kunin in case gusto nila na tank jungler ang maging matchup dito sa Martis. Oo, ganda nung Akaya. Oo, maganda si Akai for them para if ever meron ding pang counter sa... Although depende sa timing kung paano niya kukontrahin yung Marquis. Pero kung crowd control lang din against other players, bakit hindi? Matagal pero na problema ni Coach Stronger. Yan, panahon pa lang ng The Greatest Gamer. Really. Open pa Terizla though for both. Pero ayan na, tinanggal na. Pinipilit. Kung assassin lang din ang pupuntahan, meron pang Fanny, meron Haya. pang Hayabusa. Okay. Oh! Wait lang. Rafaela pick. So, ibig sabihin nito, jungle Mino to. Pwede siyang jungle Mino. Or Although, lang, possible mid lane. At this point, no, ngayon na meron na tayong Rafaela at Minotaur, pati na rin ang Edith, nagkakagulo na eh. Kung magulo saan na to. yung jungle. And kakaiba ang datingan ng hindi lang pati ng fans natin dyan sa venue, kundi yung draft na nakikita natin mula sa Omega. Something new for Omega. What is the answer right now for Onyx? Malalaman natin mamaya yan sa Omega pero yung Onyx muna. sorry, para sa Omega, pwede din nilang gawin post for yung Rafaela.
4 na lang yung Rafa. Oo. Tapos Chakno ang 5. Kasi Pwede, pag mas pwede. mataas yung magic power niya, mas mabilis yung movement speed Okay. at saka heal. Okay. Ayan Nagme-make na. sense. Thank you, Chantel. Nagme-make sense naman. 4 on the Rafa para yung heal. Maganda din yung dating. Oo. Lilia export this time. For Onyx. Nakakairita to. Ang lagkit nito. Lagkit Ito yan. yung nakakairita kapag wala kang dash o yung limited lang ang iyong mobility. Kapag Oo. nadikitan ka na ng Lilia, the moment na meron na yung Ice Beam Wand, kasabayan ng isang export, ang hirap labanan. Parang niluluto yung mga sago niyan eh. Parang Oo. niluluto yung mga sago na binabato. Harit Jungle. Okay na. Okay. Okay. Ayan na. Sinagot na agad ang mga tanong natin. So with the Harit na jungle, bakit nga naman hindi? 'Di ba? Pag nag-gold lane kasi na nag-gold lane na Harit, si Kayla, antayin niya pa magkaroon ng item kung maganda ang laning niya. So ngayon makukuha niya talaga. Pero kung titignan niyo ang kulang ngayon para sa lineup ng Smart Omega is going to be the burst. So definitely ang kanilang magiging rotation dito is on the XP lane initially para maiwas doon sa gold laner nila yung mga initial na rotation. Mukhang pre-practice ng Omega itong Harit Jungle. Ipapakita lamang ni Kelra yung kanyang championship MSC winning hero. Audience predictions natin ay 62% para sa Barangay Sonics, 37% the Battle of the Junglers, ang dating magka-teammates. Ang tanong ngayon, nasan yung nawawalang 1%? Pag inad ba yun, 99 lang? Oo. Ay, nakanino kaya yan? Undecided. 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 1% ang undecided. Oo, sabi nila, Oo. parang parehas mong malakas eh. Parang kaya Kasi eh, no? Ryzen po dati galing ng Omega eh. Parang kaya eh. Naninigurado lang. Dudurugin ko kayo. Ang sinabi ni Ryzen, eto na ang simula ng kwento na yan as Kelra will be using his MSC winning hero pero this time sa jungle role. Very rare nating makikita ito sa MPL. Pero sa RG ay minsan may makakasalubong kang marunong mag-Harit jungle at napakahirap nitong labanan inside the Turtle Pit. Ito yung sinasabi natin, confirmed nga na si Etomax yung may gamit ng Rafael. Actually, ginagawa din nila sa Angela with the Impure Rage. Oo. So, adaptive damage ang kanyang gustong gawin and mas mataas na holy healing later on. Double heal kasi yan eh. Yung baka ay nagbibigay lang ng milk habang nag-heal. Tapos yung Rafaela, pindot-pindot. Bagay kay Ito Max. Pindot-pindot lang. Bagay lang. Oo. Akala ko yung baka lagi nare-reheat. Ganun pala. Pagka nag-holy healing. Basta healing na rin yun. Basta, pwede na. Healing na rin yun. Paunahan lang sila dito ni na Super Prince. In terms of wave clear, gamit na gamit ng Rafa. But Rapidot on this Matilda. So post 5 nga. Here we go. Mukhang magkakaroon ng contention doon sa may bandang itaas. Pero si Ryzen ata ang mahuhuli dito. Dudurugin naman ata siya for the first blood. At magpupunta ito kay Big J. Wow, napakabilis. Big J on his first kill debut. Saktong-sakto pa sa may bandang lane ng gold lane. Kaya naman matutulungan pa ni Kelra dito na pumitik ng mga outer turret energy shield. So, kind of crucial para sa side ng Onyx dahil madedelay ang rotation nila. May napapansin akong itong rotation ng Omega parang pinaghandaan. Oo. Kasi ang bilis doon sa may bandang Kramer side. But I think Onyx was ready doon dahil din si Rapido tayo nakaabang pero yung damage output, ang bilis doon with the Zaman Force, connected lahat sa side ng Omega. Iba din kasi yung early game damage na meron ng isang Brody. Yup, Ito yung tipo na parang one item pa lang, ang Goods sakit na. ng manampal. Yung isang espada lang, no? Oo, ayun, kita naman Ayan, natin. kita naman. Tapos ang kinaganda pa kay Joe, maangat din siya in terms of level as compared to Iritel. So medyo malilimit talaga ang kanyang potential. Dicker yan para kay Ryota. Already tumama na pero turtle secured para kay Kelra. At mukhang uubusin na ng barangay. Super Freeze atang isusunod pero makakatakas siya. Omega with a 1K lead. Wow! That was quick. Zaman Force kill agad, burst down. Walang hesitation sa side ng barangay. Tsaka ng moment na yun, saktong-sakto din yung stomp ni Chakno. Kaya naman for Omega dito, once na nag-go inside sila or mag-initiate sila ng teamfight, dire-diretso lang kasi yung sustain nandoon. Even yung Zaman Force ni Kelra, by the way, meron ding sustain para sa kanya. Nako. Susubok si na Rapidot sa may bandang top lane naman after that exchange. 1.5k para sa Omega. Pero matanong lang kita, Chantel, tama si Umi kanina na medyo sticky at malagkit ang kupunan ng Onyx. Pag nag-Zaman Force, pwede mong ilapag doon yung mga glooms. Plus, pwede ka rin maglapag ng apoy-apoy eh. So, kakayanin ba ng Onyx itong sustain? Kasi malamang doon lang lagi lalaban ng Omega sa loob ng spot eh. Kapag kasama ni Kelra si Etomax tsaka si Chakno kaya, parang mag-heal lang sila. So tatlo yung pipitik na sustain sa kanya. Although depende sa magiging item ni Super Prince. Minsan kasi yung ibang Lilia nag-enchant. Etomax! Munti ka na. Okay, kalma lang. Kalma lang. Yung mga ganun, flicker in, sabi ni
Eto Max. Kaya ko rin yun, Kuya Manjin ha. Yung mga flicker set ha. Mamaya yung isigaw dito ni Yumi, sandali! Sandali. Nakita ko yun sa mga bata kahapon Oo, kita ko yung kala mo, pindot-pindot lang ako porque trapa lang ako ha. Kaya din. Zaman Force meanwhile the top lane. Oh no, Nets going down. Na corner sa Barangay at Omega. They secure their third kill. Ito na yung sinasabi natin, 2-0-1 for a Harit at deadly talagang Harit pag ilagay mo sa middle lane kasi hindi mo na kailangan isipin na kung maghahabol ka ba sa gold or not. O, di ba ramdam agad ang damage, impure rage pa yan. Doon sa sarap ang sakit ni Kelra ngayon at mukhang papasukin pa niya Sakit. si Rapidot. Circling Eagle palabas at pwede na po yan ngayon na hindi mo kailangan i-target kung saan kang babagsak. Ito, Umi, na-mention mo sa akin to, si Kelra, isa siya sa mga players na merong pitik. Oo. This time on the jungle role, nararamdaman mo ba yon? Mas okay nga eh. Yung tipo na may killer instinct ka kapag jungler ka. Kasi pag nakakita ka ng opportunity o may nakikita kang wala sa pwesto, ay pwede ka kaagad sumugod. Pero Yeah. ngayon si Eto Max hindi naman yata Ambalang, makikita. ambalang, Ang ambalang. dami palang pang-vision Oo. dito ng Smart Omega din. Kahit kasi din yung kanyang first skill ay pwedeng gamitin sa mga brushes. Now for Onyx, ang pinakaabangan natin dito is kung paano yung paglatag na gagawin ni Yes. Super Prince sa kanyang mga shadow energy. Kasi Oo. siya pagkukuha na talaga ng burst Yeah. para diretso decimate. Parang DPS ang habol ng kupunan ng Onyx tapos magsisweep si Ryzen. Wow! But Ryzen is at 0-2. So this time, lumalamang si Kelra. 2K gold lead. Looking at the items, napabili na kagad ng bagong item. O yan na, yung si Flask of the Oasis. Oo. Oh, may flash na agad dito yung Rafaela. Kaya naman na parang talagang gustong gawin dito ng side ng Omega is bilisan yung kanilang rotation. Oo. I mean, even yung Harit dito, pag hindi niya ginagamit yung mana niya, magre-regen din siya ng 1%. So, tuloy-tuloy lang ang laban. Napakaganda talaga ng ginagawa ng Omega ngayon. No? Yung sustain nasa kanila, kaya naman tuloy-tuloy lang ang laban. Mukhang gold lane naman ata ang kanilang gusto, pero si Ryzen na naman ang kanilang binibigyan. Kinailangan umalis ng Onyx doon sa may top side. Nararamdaman kong nanonood nga yung Synchro Vision. Iniiwasan ni na Super Prince and Rapido, trying their best to poke. But then again, yung heal kahit Onward flicker with a Earth Shatter at bilangin mo na yan. Killing spree para kay Kelra. hindi pa nga tayo tapos magsalita ay biglang nagka-clash na. Ang hirap din mag-poke kung ikaw ay Matilda, ikaw ay Lilia. Ilabas mo yung Glooms, ilabas mo yung mga Willow Wisps. Hinihil lang ni Ito Max, hinihil lang ni Chaknu. Ito yung maanghang na healing eh. Oo. Healing na buyo. Healing Nice. na buyo. Tama. Nice one. Yung parang, ano yun? Saan ang gagaling yun? Healing labuyo. Healing labuyo. Nasabi niya. Healer na masakit. Support kita doon. Thank you. Okay. Tsaka kasi guys, yung build dito ni Eto Max talaga with the Flask of Oasis, 12% yun na healing effect. Healing Tapos mas labuyo. tataas nga yung movement speed. At tsaka yung healing effect mo, depending sa magic damage. So, So masakit ka na, mas mataas pa yung heal mo. Mataas. So nakamubo na tayo sa Sakto healing galing. Oo, meron ng healing na Healing labuyo na. Oo. Ito yung variant ng healing ng Omega. Medyo masakit. Medyo Oo. masakit. Okay. Tignan natin yung best na kakayanin ng Onyx. Kailangan natin ilagay sarili natin sa Onyx ngayon kasi all throughout the first 6 minutes of the game, it was the rotations of Omega na nananaig. Hindi ganon, hindi biro yung damage ng Onyx dito. May damage si Nets. Kita natin, may Yup. asim din si Nets. And plus, nandito pa si Rapidot na hindi pa namamatay. But Ryzen do, 0-3. Paano makaka-sweep to? Naku, mahirap na. Martis to eh. Kailangan niya ng early game eh. Kailangan na talaga mauna yung mga latag dito ng mga shadow energy. Yung mga pabomba din. Kailangan na dito ni Super Prince ng ibomba mo play. Kaso, yung healing labuyo, ayan, ginaja bumps niya si Chaknu. Pero medyo makunat yan. Kelra again with another turtle. Ay, grabe. Sa interview, sabi ni Kelra, di ba, sana maka-retry ka sa akin at hindi pa nakaka-retry si Ryzen sa kanya sa buong laro ngayon. That is true. 3 turtles na Aray. libre sa side ng Omega. Ayan na. At ayan na nga si Kramata ang kanilang Okay. uunahin pero hindi nila itutuloy. Push lamang sa mid lane ang kanilang gusto pero si Rapidot, Circling Eagle na gamit na niya pero joke lang. Babalik din siya. Pumipik. Yun yung mahirap do pagka Martista sa unang na-aurahan ng kalaban kasi supposedly ikaw magsa-snowball. Tapos ang daming space para ngayon kay Jom. So ngayon kailangan gawin ng Onyx is, again yung kanilang magiging investment plan dito is nets. So meron naman silang crowd control later on. Inaantay natin kung magbibuild ba ng Ice Queen Wand dito si Cram and even Super Prince para mapatagal lang yung teamfight at makapag-free hit yung Ayan na. Grabe naman! Pumopronta! Pero Cram going in with the last insanity pero mukhang babagsak siya. Immortality is popped
Iiwan kaya siya ng kanyang kupunan. At ayan na nga ata, makakatakas pa with a flicker. Pero ang torn apart memory mula kay Joe ang tatapos sa kanya. Pasok ngayon kay Ryota. Grabe ang damage na nagagaling dito sa barangay at sinets na ata ang kanilang isusunod dahil ayan na nga. Pero Torre ang kukuha sa kanya. Pero yung healing labuyo, sakto lang yung linamnam. Ito yung sinasabi nating healing labuyo. Take note guys na 3 turret hits ang sinalo ni Ryota pero dahil napakataas ng heal at hindi na maakyat, buhay pa rin si Ryota. Ito yung anghang na gugustuhin mo pa. Yung Oy, nanana. teka lang, si Rapido! Tumama ang torn apart memory. And Omega ngayon, 7,000 ang lamang. Gamit na gamit yung Zaman Force. At gamit na gamit din ang pa-first kill ni Ito Max. Tsaka- Tito Max with a healing. 6 assists this time. At saka kung titignan nyo, almost 7K yung kalamangan dito ng Omega. Parang every time na makakuha kasi sila ng kill, nakukuha pa nila lahat ng resources. Every kill, 1K gold lead ang naipipitik sa kanila. So makikita natin later on pag nasilip natin yung items kung anong na nga ba ang sitwasyon ni Kuya Nets ngayon. Kasi parang sinabi natin na siya nga ang investment plan ay Ayan Hastos na. and Windtalker. Wala pa yung mga Masaketsu. Pero meron na kasing Malefic Roar. Makrits Alright. na yan. Oo, tapos may Blade of Despair pa, si Kuya Jom. So, physical attack and penetration, kompleto na. Gaano ka tindi yung critical ni Nets para tumagos dito sa healing labuyo? Parang medyo mahirap. Kailangan niya ng katulong. Kailangan may extra proc ng mga sago-sago na binabato ni Friends and maging yung true damage ni Cram sa laban na to. But I think Omega calculated yung pagsaman force. Hindi sila umaasim. Doon lang talaga sila nagsistay sa loob ng espada na yun. Oo. Parang yun yung pinaka-arena nila. Parang ready natin yung round 1 fight. Okay. Ito round 2 fight. Halata sa Omega na pre-practice nila itong lineup na ito. Here we go. Kelra kamuntikan ng Ayun, mamatay pero makakasaman force palayo. May onting putok na. May onting putok na. Nararamdaman na natin na kumakapit yung mga bubbles. Kumahagod na yung putok. Kumahagod yung mga bubbles sa binabato. Parang sili ba yung binabato ni ano? Parang Hindi, eh. ayan si Ryota, bumato ng dalawa pero mukhang hindi tatama ang Minoan Fury pero makakatore sila. 3-man knockup na nagagaling to kay Chakbo. Si Nets ata ang kanilang uunahin. Makakatakas naman siya pero Lord ata ang tutunawin ng Onyx. Mid lane ang call ng Omega with a 9K gold lead. Itutuloy ba nila ang push o lilipat na sila? Mukhang lilipat muna sa may bandang itaas. Grabe, 7-0 laban natin. Almost 11-minute game time. And for Omega, alam kasi nila yung strength ng kanilang composition. Sabi natin, ikot lang na ikot. Ayan, umikot na rin si Cram. Pero wala pa rin damage. At mukhang ihil lang yan lahat ni Ito Max at magsistay ang Omega ngayon. No kills pa rin sa side ng Onyx. Kailangan nila dito ng isang miracle na mga DPS. Yung burst nila dito, 10 bits, ayan na! Nako, si Ryzen pa ata ang uunahin nila. Pero makakatakas with a guiding wind. Putas na ngayon ang pase ng Onyx. At si Super Friends kinailangan ng black shoes. Paano pa kaya ito tutuloy ng Omega? Rapido. Circling Eagle. Here comes the late place to it. At mukhang hindi tatama nga lang Ryzen. Nasa may bandang iloob. At makukuha na nga nila si Nets. Si Ryzen na ata isusunod si Ryota. Buhay pa rin! Mega kill para kay Kelra. This is the debut game ni Kelra para sa kanyang jungle role. And the OMG will go and take game number 1. This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. And wow. Wow. Men, ito na yun eh. Perfect game, men. Perfect game. Perfect execution of this lineup. This lineup was risky. And it was really calculated. I agree with Umi. It's a perfect game in terms of executing Oo. this lineup. Itemization, even yung pagkaka-emblem nila doon sa game na yon, talagang sustain. Parang, di ba sabi natin, pag sustain, gusto mo medyo kalmado lang. Ito sustain na may aggression Oo eh. nga, parang galit na sustain. Oo, Wala. galit na sustain, no? Hindi siya. Paano, isa pa. Laging gumaganon si Chakno eh. Tataob ko to. Parang, parang bigas eh. Nagtatanggal ng bigas. ng bukbok. Baliktad Buti eh. na lang matibay itong maupuan Oo natin. eh, no? baliktad eh. And yes, it's an aggressive sustain. Wow, it's really something new Oo. na nakita natin. Pero itong mga bagay na sasabihin ko ay hindi something new para sa inyo dahil pwede na kayo bumili ng weekly Diamond Pass and enjoy Diamond rebates of 455%. Makaka-claim kayo agad ng 100 diamonds pagkabili nyo at
another 120 pagka-login nyo for the X16. At kung nag-aalala kayo sa mamimiss nyong rewards, mag-login lang sa game araw-araw at bahala na ang Layla's Saving Box na automatically is-save ang yon para sa inyo. Tsaka alam niyo ba, bukod dyan, naghihintay din para sa'yo ang item rewards worth over 280 diamonds. Too good to miss ang offer na to. Just unlock the pass and enjoy the benefits now. Ceiling labuyo yung naging term natin, pero to really to metaphor lang yun eh. Metaphor lang namin yun na may onting wordplay. Ang gusto namin sabihin dito is yung Omega may healing, hindi sila yung type ng healing comp na naghihintay at counter go. Sila pa yung nagsisimula. Oh. Biruin mo yun, Oo. yung tapang na meron sila, no? Oo. Ito kasi yung pag may sustain ka, alam mong kaya mong tumagal kahit sa ilalim ng tore. Oo. At pinakita nila yon with the Zaman Force na may shield ka ba na nakukuha, tapos yung healing, lahat-lahat na. Ang dami. Kelra new era on this jungle. Nako, tingnan natin kung makabawi ang Onyx. Alamin muna natin ang analysis. Chantel, take it away. Tila ba'y parang nag-roadshow ang Omega na may bit-bit na produkto which is ang healing labuyo. Napakagandang performance para sa kanila. Sinabi natin yung itemization and even the execution has made that win possible. It is all about rotation na rin dahil alam nila na yun ang pinakakailangan nilang gawin. And again, with his debut game as the jungler of Omega, he is our smart MVP. Sinimulan sa napaka-aggressive na pagkakakill doon sa may top lane with the help of a Jome. So 404 KDA para sa kanya. Attack speed ay nandun. Merong impure range as well. Samahan mo pa ng napakagandang Holy Crystal para dito kay Kelra. So yung mga pitik niya, mga Synchrovision, yung Zaman Force as well ay talagang nanunuot doon sa side ng Onyx Philippines. Naging mahirap para sa kanila, Feather of Heaven as well. So, attack speed is there, movement speed is there. Tapos meron pang Rafaela, meron ka pang motivation roll for Minotaur. Once na nauna talaga, ito yung sinasabi natin first blood. Si Joey makakasecure nung kill na to. Pero it all started with the initiation on that Zaman Force. Sinabi kanina naman, Jean, na parang ang nagiging go signal para sa ng Omega is the Zaman Force at yun yung pinaka-area of team fight nila. So dahil dumire-diretso at talagang tumutok sila sa may gold lane, unang nagkaroon ng Blade of Hepta si Jome dito. So parang ang checkpoint nila dito or ang pinaka-part ng checklist nila is patabain natin si Jome. Paano? Paikutin natin agad si Kelra doon sa may top lane, nakakuha ng 2 kills. Until 3, naging 3-0-1 sa may middle lane. And at this moment, it was difficult for Rapido to sustain the damage or to help his teammates kung sino sasakay sa kanyang Circling Eagle. Ang nagiging function ng Circling Eagle during this moment is para makatakas yung iba nilang mga kampe and even him. Pero right at that spot, meron ng Malefic Roar and even Blade of Despair kanyang kakampi and Kelra just did a great job para dito sa kanyang Harith play. Imagine mo, may kita natin siya on the Harith, usually on gold lane, pero parang naging rotation niya dito, mas nagawa pa nga niya ang mga gusto niyang gawin against Onyx during that game number 1 with having Harith doon sa may jungler. So 404 again ang KD, 18 point participation of 89%. Natin masasabi na nagamit talaga ang pinaka-skill set na isang Harith sa Lawrence, really more of the aggression, yung sustain mo din if ever na, 1% sustain if ever na hindi ginagamit yung mana. Anyway, kung mapapansin nyo, para yung side ng Omega, talaga nga si Etomax ay stay lang din dun sa may Riverside at expect mo na mag-rotate, even Chakno as well because of the wilderness na emblem. So ang nangyari sa kanila, hindi na sila nag-stay sa may middle lane, para lang silang umiikot from top, mid, bottom, bottom ay from top, mid, bottom, then bottom, mid, top. Kasi mahirap mag-rotate kapag parang 180 degrees, kailangan 360. Anyway, to make it short, for Omega, naging continuous at fluid ang kanilang rotation. Kaya naman 9-0, it was very difficult for Onyx na pigilan yung ginagawa ng kalaban kasi hindi mo na siya pwedeng pabagalin eh. Kasi pampabilis nga yung gustong gawin ng Omega. Kaya naman kung mapapansin nyo, teamfight participation for Kelra is 89%. Same with Etomax and Chakno is 100%. One thing to point out kay Chakno, really on point ang pagkakagamit niya ng kanyang motivation roar, even on that last moment, nung kamuntikan nang mamatay si Ryota. So dun sa top kasi na yon, parang isang guhit na lang si Ryota pero nabuhay pa rin. Kaya naman ang ating wingman for that game is none other than Chakno, with 9 total assist, kaya naman 100%. So, Monster Gold stolen, hindi naman ganon kalayo, pero malaking factor siya kasi yun yung naging reason kung bakit
hindi na pumunta or hindi na masyadong bumalik yung Omega dun sa jungle nila. Para nakafocus na lang sila sa side ng Onyx. Again, para yun sa Omega, binilisan nila, controlled aggression yung atin nakita. Pero yung aggression nila is backed by the sustain that they have. At sinabi natin sa keys to victory, ang kailangan dito nang gawin ng Omega is study and outplay Onyx in Lord Dances. Actually, hindi lang nila pinag-aralan at na-outplay ang Onyx sa Lord Dances kasi umpisa pa lang, ang una lang na kill is si Ryzen. So, rotation pa lang, jungling pattern pa lang from 0 seconds up until first minute, nabasa na agad ng Omega. Very effective for them and looking forward kung anong bawi ng Onyx game number 2. Parang